Great harvest demands. Ang dakong ani aduna siya'y gipangayo. Na siya'y gidemand, na siya'y gi-require. Adunay mga butang usahay gusto taog breakthrough apan wala tay gihimo. I tell you, maybe some of us nakadugong makanunay sa mga quotations or testimony sa daghang kayong mga believers around the world. Ang good thing never happen kung wala kay gihimo nga good works. Salvation given man na. Bigayan ng Diyos sa atin. Favor, grasya. But after we receive the salvation, what will gonna happen? Masa ginahitabo? Di ba dapat na? Okay. So, this morning, kining atong topic, this is in connection with our theme sa G12 Great Harvest. We declare that this year, 2024, adunay great harvest. Di ta mawala na kay mo na itong tumbok. Tanang butang atong gihimo sa atong ministry, tumbok na sa great harvest. We are not only dreaming, we are not only visioning, but we are working that the great harvest will gonna happen sa matagusan nato ka mga kinabuhi sa ministry. In every level and every aspects. Sa atong physical, great harvest, meaning magkaroon po tayo ng magandang pangangatawan, good health, sa buong taong 2024. Kung na may ginagmang balatian, dili maka-breakthrough ang sakit, ma-break largo, because we are praying for a great harvest. Of course, good health. Material thing, praise God, given na po yan. And pinaka-pundasyon, spiritual. Kana ba ang great harvest of souls? Maraming mababagong kaluluwa at maraming maliligtas. Yun naman po talaga ang tumbok po natin. Na nais ng Diyos na maraming maliligtas at ikaw ang gagamitin ng Panginoon upang sila ay madala sa paanan ng Diyos. Finances. It is our prayers that God will bless us and we will harvest financial, kumbaga, opportunities. Kasi po, mahirap sa ministry, hindi, kumbaga, magiging klaro-klaro ta ba? Sa atong panahon karon, ang financial kinahanglanon gina sa buluhaton sa Ginoo. Kung na may nag-ingon nga dili na kinahanglanon bakakon siya. Kaya naman, kung mutabang kag tao, di mapupudig dili nimo sa tabangan sa ilang panginahanglan. Prayer is good, but your action is very good. For example, ning bisita ka sa area, nagwali ka dito about salvation, gipadawat nimo sa Ginoo. Nakabalo ka nga wala sila bugas. Biyaan ba na nimo? That is why finances gikinahanglan na sa ministry. Kaya ang tinuod nga ebanghelyo, dili lamang sila naligtas sa ilahang kahimtang spirituhanon, apan mosunod diha nga sila maluwas pod sa ilang kahimtang sa material nga sitwasyon. Nakaako lang ba kag tan-aw sa mga tao nga nagilaid sa kalisod? Samantalang ikaw nga nagawali, nagpamatuod ka nga ang Diyos gamhanan makahimo sa pagtabang, then after that, you will see them, you will show these people, kumbaga, starving, gipangguram, gipanggutom. Then what will gonna happen? Ang gospel nga imong gi-share, murag walay pulos. Kaya even Jesus sa iyang ministry, apil diha ang kaon. Apil diha ang material nga butang. Pero wala na niya gi-highlights.
Mugani mato pa, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mulusot ra na. Piya problema kung naay ebanghelyo ug wala kay gihimo, that is why karong butaga makaigsunan daltan ni atong isgutan. But I want to break some of the wrong motive. Kadagay mga tao, for example, nganong gitartirahan nilang G12. Gitartirahan na atong mga mentor nga nagtudlo about prosperity. Unsa man ang simbahan? Gusto mo malangit? Unya sa kalibutan, nag-ilay sa kalisod. That is why, naatay susi. Mato pa ni Lord kang Peter, itagaan si Peter og susi sa gingharian. Dili man na master key. Every area na ay specific nga susi. That is why karong budaga, pinagis gracias Ginoo, hoping and praying that God will help me sa ako ning explain by virtue of my experience, by virtue of having my mentor nga nagtudlo nako, Tatay Fernando Tan, Pastor Nunon, my grandfather Nunon Oralisa, my spiritual upline, of course Bishop Uriel, Pastor Cesar. Sila ang mga taong gipanggamit sa Ginoo ngin tudlo. Of course, there are some people, mga bashers, nga ginabas na sila pag-ayo. Normal man na, kasi Jesus gani, na ay baser, gilansang pagay sa cross. Gihimo ng tanan nga mga maayo, para ang tao gayod, maidoso from situation nga dili maayo, nga maadtos maayong sitwasyon, but still, gilansang nila si Jesus. Kung si Jesus, itong panahon niya, na Facebook, trending na siya kanunay kada adlaw, ginabas na siya. No, mo na tinuod. The same po na sa itong kahimtang karon. Pag magwali kag tinuod, magisgot ka about finances, prosperity, ibas ka largo. Kaya nga lang, naka-mindset na daan sa mga tao, kuno nga Kristohanon, nga ang pagpangalaga sa Ginoo, kinahanglan gyud og karabang i-introduce nimo nga ang kapobrehon. Nga ang tinuod nga Kristohanon mag-ilaid sa kalisod. Ang tinuod nga Kristohanon kinahanglan gyud maglisod. Mo man ang ilahang buti pasabot. But dili man na mao ang tumbok gayud sa Bible. Ang Bible nagtudlo nato nga maablihan atong utok, mahugasan atong utok nga makasabot kita nga adunay plano ang Dios nga the best para nato. Okay. Joshua chapter 5 verse 3. Isgutan na ako kagahapon, galikit ba? Matod pa. So Joshua made flint knives and circumcised the entire male population of Israel at Gibeah Haralot. Okay. Lisod makipag-uban sa mga taong dili tinuli. Ako malikon. Lisod makipag-uban, makipagsabay o makipag-amigo sa mga taong dili tinuli. Si Joshua, gipili sa Ginoo puli kang Moses nga mangulo sa mga Israelita. Si Joshua tinuli kay gikan pa sa Egypt pagtabok nila ang tanan nga mga nangatao gikan sa Ehipto, mga tinuli na tong daan. Of course, appeal si Moses. And the rest of the Israelites nga natawo na, balik ko na ko ha, ang nabuhi nga mga tao from Egypt ning abot sa wilderness, only Joshua and Caleb alive nini panahon na. Patay na si Moses. Only two of these guys nabuhi. But the rest nangatao na diha gipanganak sa wilderness, ning tubo sa wilderness. And the rest of them puro to mga pisot, uncircumcised. Nakiguban si Joshua nila paingon na ngadto sa promised land. Nakiguban sa mga tao nga mga dili tinuli. Isgutan to karon unsa ka importante kini. Sa karaang panahon mo paingon ta sa New Testament og sa atong
konteksto sa atong panahon karon. And I hope we just sit down, listen, kung na kay gamay nahibala nini, ibutang sa daplina, then imo nang i-type on niya o imo nang i-share. Diba? Okay, so lisod makiguban sa mga taong dili tinuli. Walay success sa mga taong dili tinuli. Walay kauswagan sa mga taong dili tinuli. The biblical explanation for this commandment nagisgot quite clearly that the circumcision acts as an outward physical sign of the eternal covenant between God and the Jewish people. Circumcision is mentioned frequently sa Biblia. It was at the heart of the covenant God established with Abraham and his descendants. And it is the center of one of the first controversies of the New Testament church or the church in the New Testament. Lalis na panahon sa mga apostoles, sa tinuli o dili tinuli. But this article will examine what circumcision meant to the Jews in the Old Testament and the challenge it presented to the Christian in the New Testament. Para masabtan, mubalik tas karaan usa, di ba? Okay. Si Abraham gipili sa Ginoo. Gikan siyang kaugalingon nga pamilya sa Genesis chapter 12, diya nagsugo ng iyang calling. Sa Genesis chapter 12, giingnan si Abraham biya. The Lord said to Abram, leave your country, native country, your relatives, and your father's family, and go to the land that I will show you. Diyan nagsugo niyang calling. Verse 2, I will make you into a great nation. I will bless you and make you famous, and you will be a blessing to others. Diya palang daan, makita nato ang Dios nga naghimo sa langit ug sa yuta. Naana siya ay plano nga the best kang Abraham. Gikuha si Abraham, gikan siyang pamilya, o gipaadto siya sa lugar nga gustos Ginoo. Kay gusto ni Lord nga si Abraham iyahang panalanginan. Punto. Gusto ni Lord nga si Abraham iyang panalanginan. Sa 3, I will bless those who bless you and curse those who treat you with contempt. And all the families on earth will be blessed through you. Agninot kayo, no? 5. So Abraham departed as the Lord had instructed. Grabe kining heart ni Abraham nga namati sa instruction sa Ginoo. And Lot, ang iyang pagumangkon, went with him. Abraham was 75 years old when he left Haran. Nagsugod ang calling niya, edad niya 75. He took his wife, Sarai, his nephew Lot, and all his wealth, his livestock, and all the people he had taken into his household at Haran, and headed for the land of Canaan. When they arrived in Canaan, Abraham traveled through the land as far as Shechem. There he set up camp beside the oak of Moreh. At that time, the area was inhabited by Canaanites. Okay, dahil natakotom na. Okay, so sa pagtawag sa Ginoo kang Abraham, or Abram, first name niya, dili pa tinuli. Dili pa tinuli. But the calling, naana. Itawag na siya. Naanay plano ang Ginoo. Ang problema tungod kay gikan sa 75 siya, ang plano ni Lord sa iya nga panalanginan. Magkakaroon siya ng maraming kumbaga mga anak. Pero kung imong tanawon, nothing happened. Nothing happened. Nahitabo nga tungod kay wala sila makahulat
gihatag ni Sarah si Hagar o gianakan ni Abraham si Hagar. Og nabuntis si Hagar og nanganak og ang pangalan si Ismael. Okay. So nanganak, makaanak ka, wow, mo na to. But dili na mao. Ang gusto sa Ginoo nga si Abraham manganak gyud sila ni Sarah. Kaya ang saad ni Lord, diha gyud kang Sarah from the mattress of Sarah. Na ay plano ang Ginoo to bless Abraham through Sarai. Okay. Sa chapter 17, pakibutang daw nak. Chapter 17, starting sa verse 15. Nala ko'y gusto mga tumbukon. Then God said to Abraham na ha, regarding Sarai, your wife, her name will be no longer be Sarai. Sa chapter 17, giusab na ni Lord ang ngalan ni Abraham from Abraham to Abraham. Meaning, mabungahong tatay, daghan ng kaliwatan. Okay? So, from now on, her name will be Sarai. Giusab na sa Ginoo. Tanawa ha, hangtod nga dili mausab ang tawag sa kalibutan nimo, nothing will gonna happen. Dapat mausab sa. Literal ha? Literal. From Abraham to Abraham, from Sarai to Sarah. Nice. Tumbok na ako karon buntaga ba? Ang gusto na ako iitsa ninyo. In verse 16, and I will bless her and give you a son from her. Yes, I will bless her richly. And she will become the mother of many nations. Kings of nations will be among her descendants. Wala mawala ang Ginoo sa iyang saad. Grabe, stick to Sarah ang Ginoo. Sinabi niya at nais niyang patunayan, hindi pa man ngayon, ngunit sa kanyang panahon. Yun. Wala pa tayong nakikita. Kung ikaw si Abraham, medyo magka-trouble na giga. Then Abraham bowed down to the ground. But he laughed to himself in disbelief. Ningkatawa siya. Og ningkatawa nga wa na mo tuo. Matod pa niya, how could I become a father at the age of 100? He thought, and how can Sarah have a baby when she is 90 years old? Mga pangutana ba nga murag lisod tubagon? Kaya tinuod, physically, tiguang naman sila. Pero musugot mo sa dili, sa pagtiguang ka na, kay na ay tumbok si Lord. May gagawin si Lord. Murag ikaw ba karon buntaga? Murag alanganin naman. Murag di naman siguro kumasin so ane. Pero dili bakakon ang Ginoo. If He can, if He say, He will do it to you. Pag sinabi niya, gagawin talaga niya. Next verse na. Okay. Actually, nanganak na si Abraham through Hagar. Verse 18. Alam ko itumbukon ba? So Abraham said to God, may Ismael live under your special blessing. Yung panahon na, nana si anak. Kang Hagar. Anak, sa wala pa siya tulia. Nakoy punto. But God replied, mato pa ni Lord, no. Sarah, your wife, will give birth to a son for you. You will name him Isaac. Wala pa si Isaac mapurma, gisulti na daan ni Lord kang Abraham. Ya ayaw. Si Sarah maoy manganak. Ug ang bata imong panganlan Isaac. And I will confirm my covenant with him. Matod pa, ikumpirma nako ang akong pakigsaad ngadto kaniya kang kinsa man kang Isaac and his descendants as an everlasting covenant. Ako ano yung punto? Okay. Wala pa si Isaac ang panahon na. Sa chapter 17, wala pa Isaac. Pero naanay Ismael. Next verse. Verse 20. No. Yeah, okay. As for Ismael, I will bless him also, just as you have asked.
I will make him extremely fruitful and multiply his descendants. He will become the father of 12 princes and I will make him a great nation. Samantala, si Ismael, pagpapalain pa rin ng Diyos. Dahil may sinabi si Lord kay Abram. Pero ang nais ng Diyos na maintindihan ni Abram, hindi si Ismael. Mayroon akong ibibigay sa iyo na anak galing kay Sarah. Hallelujah. 21. But my covenant will be confirmed with Isaac. Ito po. Who will be born to you and Sarah about this time next year. May sinabi si Lord. 22. When God had finished speaking, he left Abraham. On that very day, Abraham took his son Ismail and every male in his household, including those born there and those he had bought. Then he circumcised them, cutting off their foreskin as God had told them. Sa versikulo 23, gipanawag ni Abraham tanang kalalakin na sa iyang pamilya. Apil na si Ismail. Og pati siya. Gituli niya iyang kaugalingon og nagtinuli ay sila. Sa versikulo 23. Hallelujah. Abraham was 99 years old when he was circumcised. And Ismail, his son, was 13. Dungan sila patuli. Murag katawanan, pitinood. Both Abraham and his son Ismail were circumcised on that same day. Tanawa ha? Ay sa anak. Kina. Si Ismail, gituli, dungan siyang papa. Pero namugna siya, pisot pa si Abraham. I hope dili sounds murag word. Natawo si Ismail nga dili pa tinuli si Abraham. Hallelujah. In chapter 18 sa Genesis 18, makita nato diha diri nagsugod after nga natuli si Abraham na ay pinasay nga lihok sa Ginoo sa life ni Abraham. Sa chapter 19, but even chapter 21, let us go through chapter 21. The Lord keep His word. Sa chapter 18, yung pasalig ang Ginoo. Nga next year, Sarah your wife will have a son. And you will name that son Isaac. Meaning laughter. Kaya sa panahon, nga si Sarah gingnan sa Ginoo, nakadungog siya. Wala mo tuo, ming katawa. The same kang Abraham. Ming katawa siya. Mato pa niya. Uy, 100 years old, mga anak pa. 90 kong asawa, pagka-imposible na. Kaya nakaanak naman siya kang Hagar. Pero si Ismael, dili ang anak sa Saad. Kaya si Ismael, anak sa panahon nga si Abraham, pisot pa. Meaning si Ismael, namugna, nga uncircumcised pa si Abraham. Samantala si Isaac, pure. Woo! The Lord keep His word and did for Sarah exactly what He had promised. Verse 2. She became pregnant and she gave birth to a son. For Abraham, in his old age, this happened at just the time God had said it would. Kaluuban ng Diyos yun. At si Isaac, gipanganak na purma, pinaagi sa dihog sa Ginoo. Kang iyang papa, dili na pisot. Iyang papa, natuli na. And Abraham named their son Isaac. Nakoy punto ba karubuntaga? Mo ganing si Isaac, gipanalanginan, ang iyang kaliwatan gipanalanginan kay ngano man, adunay sakripisyong gihimo gayod sa iyang papa. Of course, Ismael, diha nga mensahe, still na a blessing, pahat nga blessing. But ang punto nato karon buntaga, kano bang usa ka pinasahing breakthrough sa life sa usa ka tawo,
because adunay mga taong nagsakripisyo in behalf of you. So what is circumcision? Unsa kini pagkatinuli? In the Old Testament, mo ni marka sa pakigsaad sa Ginoo sa iyang piniling katawahan. Mo gani kani atong unang panahon, pag ang tawag sa imo Israelita, tinuli ka. Kung pagano ka, hintil ka, ang tawag sa imo, dili ka tinuli. Meaning, nabahin. If you are circumcised, you are called the son under covenant. Children under the covenant of God. Anong sinabi ni Lord na pagpapala kay Abraham, ikaw ang usa sa mga beneficiaries. Kaya pag hindi ka tinuli in the Old Testament, you are considered as the enemies of God. Pagan, hintil. Okay, so, what is circumcision? Circumcision is a minor medical procedure performed on males. Sa tanang lalaki kaniya tutulion, bukon gyud ang panit. Kaya ang tawagan na para mahugasan. Often as infants but sometimes as teens or older. Medically speaking, circumcision involves removing the foreskin of kaning kanataos laki. It is controversial in the Western world today, but has been practiced by many peoples throughout history and worldwide. Isgutan sa nato ang kultura ha. The reason for practice vary. Sometimes it is viewed as a rite of passage, a coming of age. Other times it may be done for medical reasons. Although that is somewhat controversial today, for some it has religious significance. Ang uban, gibuhat na nila tungkol kay mato pa nila, mas nindot gud ang hinlo, matuli. Piyang uban niya na gitawag og religious significance sa mga Hudiyo. Ang ila ng katungod, ila ng religious significance sa mga Judaism, mga tinuli ng mga tao. Okay. So what does the Bible say about circumcision? Dari na ta karon. Para sa mga Hudiyo, circumcision was more than a rite of passage. Para nila, it was a sign of their covenant with God. Si Abraham nagpatuli kay moto'y sinyalis sa ilahang pakigsaad sa Ginoo. Gituli, ginluan si Abraham. Mukhang gingon ako niya, si Ismael na tao, sa samtang si Abraham, wala pa matuli. Meaning, si Ismael, lahig yun. Whereas si Isaac na tao, human na natuli si Abraham. Kung makaanak ka, pinasay good si Isaac. So, others in their time practice circumcision. Uban sa Ehipto, sa mga Israelita dito sa Ehipto, ipangtuli sila, pinili kay asin, no? But it seems that only for Israel. Israelita lang, ang mga Egyptian, wala sila anak. Even sa mga Western world, wala kayo nila gitagada kung pagdagad. Dili man na isyo. Diba? Okay, so, pero sa mga Israelita, it is a big issue for them. Gitawag nag-marking a covenant relationship with their national deity. Kay pag Israelita ka, Judaism ka, tinuli ka kay morning sign sa covenant. Giangko na nila. Meaning, circumcision mark a covenant established with Abraham. Nagsugo na kang Abraham. Shortly before Isaac was born, God directed Abraham to circumcise all the males of his household, including himself, Ismael, and his servants. Motong gibasa nato ganiha sa Genesis 17, 1-14. This was to be an ongoing practice. Until now, ang mga Israelita nga mga pure, dili sila matuli kay kabahin na sa ilahang kultura. 8 days pa lang, gikan sa pagkatao sa mga lalaki, gituli na sila. Every male born in his family was to be circumcised on the 8th day after his birth. During their stay in Egypt, the Jews became deeply immersed in Egyptian culture and religious practice.
Joshua chapter 24 verse 14. Pakibutang na nak. Atong tanaw ni para makita na to ba. And kumbaga, gusto lang ako i-drive out karon muntaga. Unsa ka importante kining circumcision? Spiritual circumcision sa kinabuhi natong mga nangalagad sa Ginoo karon. Madto pa. But if you refuse to serve, verse 14 nak. 14. So fear the Lord and serve Him wholeheartedly. Put away forever the idols your ancestors worship when they live beyond the Euphrates River and in Egypt. Serve the Lord alone. Okay, ang punto ni Joshua, to kay kining mga tao nga giuban niya from Egypt o katong nga tao na diha sa wilderness, naapay doktrina nga nadala nila kinaiya sa mga Ehiptohanon. Mga maglisod siya. Magdilisod siya sa pagdaan ng mga tawhana kay murag musukwahi ba? Kanunay mo baliktiw ang utok. That's why Joshua said, put away forever the idols your ancestors worship when they live beyond the Euphrates River. And in Egypt, mato pa ni Joshua, serve the Lord alone. Kaya nga naman, nanay nasagol nga mga utok ba? Okay, so, and along with that, the practice of circumcision likely fell by the wayside. Meaning, even ang circumcision, murag nawala na dakong pagtagad. But the practice was renewed on the banks of the Jordan shortly after Israel crossed the river, but before beginning the conquest of Canaan. That is why sa chapter 5 verse 2 up to verse 9, katong sa 3 gani atong gibasa, gipang tuli tanan ni Joshua. Gituli niya. Kay mo ni ang pag-recall sa covenant ni Lord kang Abraham. Kumbaga mo anas Joshua ba? Israelita ta, dili ta Ehiptohanon. Mo ni ang timan-an. Mo ni hinungdan nga nung gitawag tag Israelita. Kay nga naman mga tinuli ta. Mo ribot pasabot niya. Mao nga, kisa to mga pisot pa diya, linya mo kay tulion ta mo. Na? Dili pwede mo puyo ta sa promised land. Nga hugaw ta. Ilan ang kaugalingong kultura ha? Bot na ko pasabot ha? So at that time, the Lord told to Joshua, gingnan sa Ginos Joshua, make flint knives and circumcise the second generation of Israel. Okay, balik ko na ko ha. Ang first generation, only 2 person left. Joshua and Caleb. So absolutely, ang tanan nga mga kauban niya, puro tupisot. Mga uncircumcised. That is why God naghimo siya og sugo. The Lord told Joshua, maghimo ka og kutsilyo, flint knives, og tulia ang second generation of Israelites. Panulia. Grabe tinuliay aning panahon na makagsunan. Sa versikulo 3. Madod pa. So Joshua made flint knives and circumcised the entire male population of Israel at Gibeah Haralot. 4. Joshua to circumcise them because all the men who were old enough to fight in battle when they left Egypt had died in the wilderness. Tanan nga mga tigulang na nga mga salita gikan sa Ehipto nga matay na sa wilderness. Kurot, duha na lang nabilin. Si Joshua na lang ug Caleb. Patay na si Moses. So ang tanan nga mga lalaki nga kauban niya, mga pisot. O matamas Ginoo, di pwede Joshua, di pwede na. Makiguban ka ng mga pisot, tulion na. Tulion. So those who left Egypt had all been circumcised. But none of those born after the Exodus during the years in the wilderness had been circumcised. Muna kingon ako kaniha, tanan nga nga tao sa wilderness, puro to sila uncircumcised. That's why na direktiba from God. Kingnan si Joshua sa Ginoo, tulia. 6. The Israelites had traveled in the wilderness for 40 years
until all the men who were old enough to fight in battle when they left Egypt had died. For they had disobeyed the Lord, and the Lord vowed he would not let them enter the land he had shown to give us, a land flowing with milk and honey. Dili pwede mo sulod dito pag dili ka tinuli. Physically. So Joshua circumcised their sons, those who had grown up to take their fathers' places, for they had not been circumcised on the way to the promised land. Dili na. Simple. Usa na kadbugat kayong sugo ni Lord kang Joshua. Panulion. I-circumcise tanang lalaki. 8. After all the males had been circumcised, they rested in the camp until they were healed. 9, last verse. Then the Lord said to Joshua, today, I have rolled away the shame of your slavery in Egypt, so that place had been called Gilgal to this day. Mato pa ni Lord, so yung natuli ng mamutanan, ako ng tanggalon. Hallelujah. Ang inyong kaulawan. Tanggalon na nako ang inyong kaulawan, isip na himo mong mga slave sa Egypt. Hinluan ta na mo. Woo. Along with that, the practice of circumcision likely fell by the wayside. Kaya po, sinabi ko kanina, before natin binasa ang ganitong bersikulo, ang circumcision sa ila, murag nawala na. Pero in the eyes of God, importante ni, kay mo ni siya ang sign sa covenant ni Lord kang Abraham. Mo ni timailahan sa mga anak sa Ginoo sa ilang kapanahunan. Adunay biblical controversy within the New Testament covenant. Actually, nahimo ning lalis. The earliest Christians were all Jews. And even the believers in the Lord Jesus Christ, they well considered themselves Jews under a covenant relationship with God. For example, kita karon nga nangalagad sa Ginoo, gitawag tag spiritual Israelites. Pinoy man ka, Insik man ka, Hapon man ka, sa atong relasyon kang Ginoong Hesus, gitawag kag spiritual Israelites. Yung sabot pasabot ng circumcision. A covenant relationship that involved circumcision. Sa din nakipag relasyon kita sa Ginoo, dapat matuli ka. So it was only natural that they would expect all believers to follow the Old Testament covenant requirements. Muna ilang lalis ka ni adto. And that was okay until the church began to reach beyond the Jewish audience into the Gentile world. Kaniadto sa pagsugod nila, Hudiyo tanan. Sa New Testament, apan ning connect na mas hintel, kay pagdawat nila sa kaluwasan, nahimong lalis kining circumcision. Kaya mga hintel di man magpatuli. Ang Hudiyo magpatuli man gud sila kay mao man na ang covenant. Lalis na, lalis. It would seem most of the early work done among the Gentiles did not advocate circumcision for them. That is why in Acts 11:19-21, the first recorded intentional outreach to the Gentiles. Ito na po. Acts 11:19-21. Mato pa. Muna niyo gipangkabuot ng mga lugar ng mga hintil. Meanwhile, the believers who had been scattered during the persecution after Stephen's death traveled as far as Phoenicia, Cyprus, Antioch of Syria. They preached the word of God put only to Jews. Verse 20. However, some of the believers who went to Antioch from Cyprus and Cyrene began preaching to the Gentiles about the Lord Jesus Christ. So, ning-abot panahon, nga ning-kabot na sila sa mga hintil. Sa dili Israelita. 21. When the church, the power of the Lord, 21 sanak. The power of the Lord was with them, and a large number of these Gentiles believed and turned to the Lord. Medyo na ay problema. Kaya ning dawat ang mga hintil sa Ebanghelyo. But in Acts
15, verse 1, some Jewish believers from Judah come to Antioch and attempt to push circumcision as requirement for salvation. Na problema. Kay mato pa, some men came from Judea to Antioch and were teaching the brothers, unless you are circumcised according to the custom taught by Moses, you cannot be saved. Na kontrobersyal. Kay pag-abot sa mga Jews nga mga converts, giwalin nila nga ang kaluwasan mahitabo lamang kung ikaw nagpatuli. So nanay gamayng problema. That is why Paul and Barnabas were sent to Jerusalem, representing the church at Antioch as well as the greater Gentile mission. Nagmix naman ni Hudiyo ug mga Hintil. They meet with apostles and elders there to settle this question. Arise man nga questions. Unsa gini? Unsa ni magpatuli bagita ni physical aron ta maluwas? Kay sa mga Hudiyo, ilan ang kustombre according sa balaod ni Moses tungod kay mao na siya ang covenant, sign of the covenant ni Lord kang Abraham. Matuwa mas the Gentile be circumcised in order to be saved? Ito po ang tanong nila. And the answer coming from this first church council was that no. Dili. The Gentiles did not have to be circumcised. They were essentially free from old covenant obligation. Gibarugan po. Nga matod pa, dili. Di na kinahanglan magpatuli pa. Hintil. Di na pwede. Okay. So, naida kong problema. Kaya wala sila magkasabot. But, unsa ibot pasabot sa panahon ni Ginoong Hesukristo, ang circumcision dili na sa physical. Apan ang ginatawag circumcision of the heart. In the Bible, circumcision almost always refers to a physical act. Sa Biblia, in the Old Testament in particular. And this is true of Paul's writing as well. But in at least 3 passages, it alludes to a circumcision of the heart as spiritual circumcision. Mato pa sa Roma, Kapitulo 2, 28-29. Gipasabot igsuon. Muning punto na ako karong buntaga. So kay lisod kaayo mga lagats Ginoo if your heart is not totally circumcised. Physically ay mong kinatao circumcised ka, pero kung dili ma-circumcise ang imong kasing-kasing kinabuhi, bisag kapila pa ka gituli, 50 pa ka gituli sa physical nga pagtuli. Apan kung wala mabago imong kasing-kasing, wag apoy pulos. Well, dili man bawal magpatuli. Pinay mga tao, labi na sa Western world, nako'y mga kailang missionary kanina to, di man ito mga tinuli. Pinang mga buutang tao man. Madto pa sa Roma chapter 2, verse 28-29. Very controversial, di makaigsunan. Ha? For you are not a true Jew just because you were born of Jewish parents, or because you have gone through the ceremony of circumcision. Ay sata, wala daw ka mamahimong Hudiyo tungod kay nataw ka sa Hudiyo nga ginikanan. Gipasabot ka na ni Paul. O tungod kay miagi ka sa ceremony of circumcision. Sa 29 binak, pakibutang na 29. No. A true Jew is one whose heart is right with God. Wow! Kano sada ka mamahimong tinud nga Hudiyo? Pag ang imong kasing-kasing naplastar, nakatumbok, naka-align gayud sa Ginoo. According to Paul, gipasabot niya dinhi ang tinud nga kahulugan sa pagkatinuli. A true circumcision is not merely obeying the letter of the law. Rather, it is a change of heart
produced by God's Spirit. And a person with a changed heart seeks praise from God, not from people. Mga mato pa ni Lord kang uswi, tulian ng mga tao sa physical to. Mo sa itong panahon karon, for example, pastor ka. Kung kanang imo mga mimo simbahan, puro na mga pisot, magproblema ka, pastor. Kimato pa diha, ang tinoda nga pagkatinuli, ang kasing-kasing na tuli. Ang kasing-kasing na circumcise, na bago, na change. O kininahitabo, pinaagi sa gahom, sa balang espiritu. And a person with a changed heart, gapangita kanunay sa pagdaig sa Ginoo dili sa mga tao. Philippians chapter 3 verse 3. Filipos 3:3. For we who worship by the Spirit of God are the ones who are truly circumcised. Hallelujah. Siya daw nga nagsimba sa Espiritu sa Ginoo, mao siya ang tinuod nga tinuli. We rely on what Christ Jesus has done for us. We put no confidence in human effort. Ang put pasabot din ni Paul, bisa kapila pa kagituli physically. Apan kung dili ka kabalo mo toltol sa pagdaig sa Ginoo, ang imo kasing-kasing wa gyud mapurma, bagol bulan kayo ka, rebuildi kay kasimbahan, walay pulos. Natuli man kag doktor, natuli man kag traditional gipakang-pakang. Apan dili man amo pinaka-importante. Dagay mga tao karon sa western world, mga dili tinuli physically. Apan ang kasing-kasing natuli, na circumcise. Siguro ikaw nga nagtanong karon wala ka maka joke lang. Basig wala ka maka gituli ka physically. Apan buutan kayo ka, matinabangon. Grabe ka mo honor sa imong pastor. Grabe ang imong kumbaga ang imong pagpailalom gayon sa kabubutos Ginoo. Usa ka sa mga financial strength sa church. Usa ka sa mga membro simbahan nga nagapamati kanunay kuno sa instruction ni pastor nimo. I tell you, you are truly circumcised. Colossians chapter 2 verse 11. Colosas 2:11. Lantawon tani. Nag-discuss kini about spiritual circumcision. When you came to Christ, you were circumcised. But not by a physical procedure. Christ performed a spiritual circumcision, the cutting away of your sinful nature. Sa physical, tabason ba yan ang kinataos laki? Kuhaon tong mga hugaw-hugaw dito, hugasan gina. Physical. Pero sa spiritual circumcision, matter pa, a spiritual circumcision, the cutting away of your sinful nature. Asa may importante? Physical or spiritual? Spiritual, of course. Nagdepende na nimo kung magpatuli ka physical. Hallelujah. This circumcision, rather than cutting off a small part of the flesh, is cutting off the fleshly nature. That's why in Colossians 2:11 illustrates this circumcision. In him you are also circumcised with the circumcision not performed by human hands. Your whole self rolled by the flesh was put off when you're circumcised by Christ. Nausab ka, gihinluan ka. Mga ni pag naay mga buluhaton, pag ang taong tinuli, mag-enjoy na. Malipay na. Pika to mga pisot nga magustuhan nun, pag naay mga buluhaton, magmugtok na, magluspad na, manimaho pa na. Tinuod na. And we are talking a very controversial topic even sa church. Ngano dagahay mga backbiter, dagahay mga rebel, dagahay mga gahig ulo,
Don't tell me nga kana tinuli. Pisot na nga Kristohanon. Kaya ang mga Kristohanon nga mga tinuli, mga circumcised, hinlo na. Dili bot pasabot nga dili ka mahugaw, pero lahi gyud sa mga taong uncircumcised. Namati na. Totally na-cut away na ang yang sinful nature. Wala na katungod ang sala nga magkontrol niya. Buak na gud. Nabuak ng kasing-kasing. Ang yang heart gidumalahan na gayon sa balang espiritu. Nahinluan na siya. Hallelujah. That is why circumcision symbolize by undergoing circumcision, individual publicly declare their commitment to God and their willingness to follow His commands. Kaya bitang gipang tuli, mga bata, di ba magsaya man na? Ang uban, niya magkaangkaang mulakaw sa plane. Tinod na. Gapanghambog sila nga tinuli na sila. Di ba? Ang sungog kaniadto nahuman na. Di ba kaniadto sa mga ulitaw nakaagita na. Labi nagmuagi ka sa unang hibalan medyo pag ka matulog na. Kabaho. Sa panong gituli na ka, hambog na kay gawas, nagsaya ka. Saya ba? Uy, natulin lay ka. Lang. Isog uy. Giipanghambog nimo nga ikaw ning humana. Nahumana ang panahon sa imong kaulawan. Sa mga sungog, sa mga bugoy, sa mga sungog sa silingan, nga kaniadto uncircumcised ka. But now, you are circumcised. You are boasting. Hallelujah. Nahumana ang kaulawan. Nahumana ang imong estado sa imuhang pagka-uncircumcised. Woo! Moreover, circumcision is believed to symbolically represent the removal of the impure and sinful nature. Kanabit ang natuli na ka spiritually, lahi naman ka. Totally, kabalo ka nga, ikaw totally healed and cleansed by the power of the Holy Spirit. That is why na ay pamaagi sa pag-circumcise sa tuwa. Word of God. When you are discipled or taught seriously with the Word of God. Kaya ang tawag sa atin ng discipleship, ayusan ng buhay. Linisan ng buhay. No breakthroughs without spiritual circumcision. Kaya ang kaibahan ni Ismael, si Ismael, natawo siya, si Abraham wala pa siya matuli. Si Isaac, natao, tinuli na si Abraham. Mga usay kalainan nila, si Isaac, natao, human, niya natuli na yung papa. Nalimpiyuhan niyang papa. Samantala si Ismael, hugaw pa ang niyang papa itong panahon na. No breakthroughs without spiritual circumcision. Kaya po ang great harvest na ang gusto nating matatamasa, medyo malabo pag wala tayong gagawin. Great harvest demands true circumcision. Kaya sinabi ni Joshua sa kanyang mga tao, consecrate, for tomorrow God will do amazing things. And God confirmed it in chapter 5 verse 3. Sinabi ni Lord sa verse 2, Joshua, maghimo kag hunting, kutsilyo, tulia ang tanang kalalakinan. Kaya dili ko gusto mo puyo sila sa promised land, ng life, dili mao. Nganong kinahanglan gyud nga mahinlo ka? Nganong kinahanglan gyud nga mamahimo kang tarong nga tao? Because the moment when you receive the promise, dili nimo mausikan ang saad sa Ginoo. Because you are totally cleansed.
circumcised. Kung hindi maayos ang buhay, hindi maayos ang kinabukasan. Makinig po kayo. Kung hindi maayos ang buhay, hindi maayos ang kinabukasan. Malabo po ang kinabukasan maayos kung ang buhay natin sa pasimula ay hindi ayos. Mga importante na pag-ayo. Balik ko na ko, great harvest demands sacrifices. Matapan sa ato ang grandpa, pasunod nun. Kung gatanom ka, karon, wala daw gatanom nga sa pagsugod, naglipay-lipay. Normal na, sakripisyo. Nakita na ko kaniadto sa ako mga nakita nga mga kaparintihan nga mga mag-uuma. Ang uban na gani, magsugod sila, maginamos-ginamos pa na. Kay grabig daginot. Grabig daginot. Kay tanom pa man. Grabig sakripisyo. Pero after nang hapit na gani, niya harbisono na. Pag-harvest ana, grabing pista. Pinagsugod, sakripisyo. Great harvest demands consecration, of course, disiplina. Great seed, di ka pwede mo harvest og daghan kung dili daghag tanom. Dili mayong harvest kung dili mayo ang imong binhi. Daghag i-consider. Apan usa sa ako nakita, kung dili ka matuli, delikado ka pag abot sa panahon kung makaharvest ka. Start nga matuli sa imong heart. Maplastar ka. Katong gingong ko nako nung balik ko nako daw 3 John 2 nak. Usa sa pinaka the best nga bersikulo nga ako nakitaan. Karon. Ug akong balik ko ni karon buntaga. Kung natay Bisaya anak para mas nindot kayo makita. My last verse that I would like to share sa tanang piskiyan. Tanawa. Minahal kong higala. Minahal kong piskiyans. Ikaw ni. Nagaampo ako nga naa ka sa maayong kahimtang. Prayer ni John sa tanan nga nagbasa. Nining mao niyang sulat. Nagaampo siya. Nga maanaa kita sa maayong kahimtang. Tinguha nato na maayong kahimtang. Ug maayong panlawas. Duha. Ikatulo, ingon nga maayo ka sa espirituhanong kinabuhi. Kung imo nang pansinon ka ng bersikulohan, what if makabaton kag maayong kahimtang? Okay. Plus, maayong panlawas. Okay. Apan kung ang imong espirituhanong kinabuhi nagtrouble ka, wala ka ma-circumcise, kanang imong maayong kahimtang dili na makahatag og himaya sa Ginoo. Tagaan mo na kog tumbok nga example. Tagaan mo na kog example. If ikaw karon nga namati, pagpadatuon ka sa Ginoo apan ang imuhang espiritanong kinabuhi wala maplastar. Nakaila ka kang Jesus lang. Dili ka mamati gani sa imong pastor. Maot imong kinabuhi. I don't think so. Kung makwartahan ka, kung mamahimo ba kang kaabag sa buluhaton sa Ginoo. Mo na tinuod. I-plus daw balik ta ang bersikulo. Tutukin ng bersikuluhan na. Ang pinakapundasyon sa kinabuhi nato, if maayo ang imong espirituhanong kinabuhi. You are totally circumcised. Your heart is circumcised. Your life is fully dedicated and your life is always aligned
diha kay Lord, nakalinyada ka. Kung gibless ka, kahimtang maayo. Ayaw kang lawas. Surely, pag gipadato ka, dili ka mobiya sa imong simbahan. Dili ka mobiya sa ministry. Why? Your spiritual life is totally connected to God. That is why si Apostle John, dili lang, wala lang gibutang niya kini just only for the wishes nimo pag birthday nimo, kay ginamit niya pag birthday sa mga special occasion, ginagamit ni bersikulo ha. Mga kubkub, pinakita na ako ni sa importante ni para na ako nga kung maayo ang imong spiritual nga kinabuhi, nindot na mahitabo. But if your spiritual life is there is something wrong, wala ni mo ma-experience ang spiritual circumcision, pag pinagpala ka na, maganda pang pangatawan mo, hindi na ka makita sa simbahan. Yes, still, you mo text gapon ka, mo PM gapon kasi mong pastor, mo PM ka, pastor, I'm sorry, wala ko kasi maron to, kinameron sa Boracay, nameron sa Singapore. Sa ano to, pastor, gibless man ta pa guys, Ginoo. Ha? But if your spiritual life rooted because you are circumcised with the Word of God, kahit tabunan pagkagdaghang panalangin, dili og dili ka mobiya sa ministry. You are part of the ministry. Kanunay ka. Ngano man, nindot man ang imong kahimtang sa imong spirituanon. Totally amazing and wonderful. Why? Align magkakanunay diya sa Ginoo. Og nahitabo na tungod kay naka-experience ka og spiritual removal of dirt through spiritual circumcision. Kibago ka sa Ginoo. Hallelujah. Amot pasabot karon buntaga, igsuon, no matter kung mintuo ba kag ituli ka physically, problema na. Kaya ganta makagsuon nga wala ana makapatuli. Yes. Kultura nila nga dili nila buhato na. But the most important today, your heart, your life must experience spiritual circumcision through the washing pinagi sa buhat ni Kristo. Pinagi siyang pulong. Nahugasan. Mugani ang discipleship, hindi lang po pala ito ayusan ng buhay. Linisan ng buhay. Hugasan. Tanggalon ng tanang ginagmayng hugaw aron mamahimong takos at tubangan sa Ginoo. Igsoon, I hope nga karon buntaga natin na learn. And I'm praying that God will open our understanding for us to learn. Kung ikaw tinuli na, dili ka rebel. Ang taong mga rebel sa simbahan, mga uncircumcised na. Kana mo kalitag mugot, murag ma-stroke ba? Kana ganing pag naay mga, for example, teaching about giving, generosity, kung tinuli na, amen, praise God, ako na. Di panalitan, magmugot, murag ma-stroke ba? Pag magwalin po sa about Diyos, wala lago. Ang tawag na, mga pisot na, ang Kristohanon, daghana. Daghana. Ganito mga basers G12, mga pisot to, no? Mga to matuli. Ang problema kay mo angkon ba silang Kristohanon, kunya kalaban nila si Jesus. Anong masuko mamo nga na G12? Si Jesus nag G12 man na. Si G12 ang unang, si Jesus mo G12. Ha? Ano napili man siya 12 ka disipulo? Naghikog si Judas, gipulihan gyapon. Don't question
Pastor Cesar, don't question Bishop Uriel, Pastor Nonon, and the rest sa mga G12 pastors. Ibas ninyo si Jesus. Ayusan ng buhay. About teaching of generosity, ibas ninyo si Jesus. Kay Jesus nagtudlo ana about giving. Gi-follow up lang nato na. Gitudlo lang nato na. Dili para makakwarta ang pastor. Apan ang tuyo nato ang simbahan mo grow alang sa ministry. Mabless ang mga membro. And yes, of course, pag ang church mabless, ang member mabless, si pastor mapanalanginan mo po na. Maumana siya ang marka. Mong pag membro ka nga maglagot kang si pastor nimo iangat sa Ginoo, masabot di ka tinuli. Mangluspad malargo ka. And I hope no karubodaga namoy nasabtan. No? Ang pangutana, tinuli ka ba? Or wala pagyapong ka matuli? Or dili ka magpatuli? And I'm praying this morning ang mensahe natuli ta. Nasabtan nato ni. Aron gyud mas mulalumpa ang atong pakigsuod sa Ginoo. Sign of the covenant ba yan ni Abraham ug ni Lord. Natuli si Abraham pag edad niya 99. Mao nga daghay mga taong nangedad og tigulang na usa pa matuli kay di man magpatuli samtang gamay pa. Samtang bago pa di gyud gahi kay ulo. Usa pa matuli nang masakit. Diyan na mag-ingon, Lord, gamita ko Lord, pero wala na. Di nakalakaw. Natuli to siya pero wala na may himo. Let us pray. Ginoo karon buntaga, ikaw na bahala Lord magpasabot ngadto sa mga Piskians. Imo ang tanang kahimayaan. Imo lang kung gigamit Lord sa pinasahi karon buntaga. Salamat sa kinabuhi sa momento. We are just the product of their prayers, of their teachings. Tungkol sa ilang paningkamot, Ginoo niya kami ning barog. Ako nagaampo the same blessings that we receive. Madawat usab Ginoo sa tanan nga namati karon buntaga. I-bless ang Piskian sa mga pastors nga namati karon buntaga. I-bless ang mga leaders from different churches, denominations. I pray na imo silang panalanginan today. In Jesus' name. Amen. Amen.